Isang mapagpalang araw mga kababayan at welcome po dito sa ating channel. Ngayon ay samahan po natin si Mayor Isko at bigyan natin to ng commentary or reaction video patungkol nga po dito sa kanyang pagbisita sa lumubog na palengke. Ito po yung Arangke Public Market, no. Kung maaalala natin, kahapon ay personal din pong bumisita si Mayor Isko at tinignan ang sitwasyon nitong palengke. At sa kasamaang palad nga po mga kababayan ay napakarami pong mga manininda natin ang lubhang naapektuhan dyan dahil po talagang talong-talo po sila dyan, no, dahil yung kanilang mga paninda ay nasira. So agad na ipinag-utos ni Mayor Isko na kunin lahat ng produktong nasira, no, yung mga karne, kung may mga bigas. So lahat yan kasi mangangamoy yan mga kababayan kapag pinatagal pa. Kaya sinabi niya within 24 hours ay kailangan malinis na yung mga produktong sira ay diretso na kagad sa truck at ibiyahe na kagad at wag nang itambak pa sa tabi ng kalsada upang maiwasan nga yung masamang amoy at lalo pang magkalat dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan. So ayan, kanina mga kababayan nag-ikot dyan si Mayor Isko at isa-isa niya pong nilapitan itong ating mga vendors dyan, mga nagtitinda ng karne at talaga namang lubos ang kanilang pasasalamat kay Mayor Isko dahil within 24 hours, less than nga no? Sabi nga dito parang less than 24 hours ay naayos na ulit at nakabalik na ulit sila sa kanilang paghahanap buhay. Unlike sa nakarang administrasyon na 34 days bago po sila nakabalik. Biruin nyo kung gaano katagal, no? Parang mahigit isang buwan silang hindi nakapagtinda. Talagang luging-lugi sila. So pakinggan nyo dito, no, yung ilang mga sinabi ng mga vendors. Ayan ay hindi galing sa akin mismong sa vendors po. So pakinggan natin tong video na to. Ulugan ng langit na yun. Yung ng oras. Yung hindi kayo masyadong mag-store. Ganitong oras na. Ganitong oras. Wala na pong gano'ng tao. Wala na pong tao. Pag ganito po sarado na po. Nakapagtrabaho na kayo agad. Dati daw 34 days. So ayan mga kababayan, narinig nyo po yan mula sa bibig ng mga vendors natin dyan sa Arangke Public Market, no, na 34 days o mahigit isang buwan mga kababayan bago po sila nakabalik sa kanilang paghahanap buhay. Nung nangyari din po yung same incident kung saan lumubog din po itong palengke na ito dahil sa pagbaha. Pero itong pag-upo ni Mayor Isko, no, na atensyonan agad itong problema nila at in less than 24 hours mga kababayan ay naisakatuparan po yung pagsasaayos nitong palengkeng lumubog, no. At ngayon nga ay kinakausap ni Mayor Isko yung ating mga vendors kung kailan sila maaaring free, kumbaga yung wala ng mga tao upang ipagpatuloy po yung pag-disinfect netong lugar. Kasi mahalaga to mga kababayan, yung disinfection natin na gagawin upang mapanatili po yung kalidad at sanitasyon ng ating lugar na ito upang maprotektahan po yung mga consumer, no, dahil pagkain po yung kanilang itinitinda. So kasabay po niyan mga kababayan, same day din po niyang binisita ang iba't ibang mga lugar dito sa lungsod ng Maynila kung saan naapektuhan nga po ng mga pagbaha. Isa na nga po dito itong Taft Avenue at isa na din po dyan yung simbahan po sa loob ng Intramuros, yung San Agustin Church na tila naging ano po, no, fish pond ang itsura. Pero
In just 3 hours mga kababayan ay natanggal na din po yung baha dyan sa simbahan dahil po siya po ay agaran na aksyonan ng ating alkalde. So ganito kahalaga mga kababayan yung meron ka talagang very hands-on at talagang dedicated sa kanyang sinumpaang tungkulin, kagaya nga po ni Mayor Isko na ibibigay niya po yung kanyang oras sa ating mamamayan sa Maynila na pagserbisyuhan niya, no, at ibigay niya yung kanyang buong puso sa kanyang paglilingkod. So biruin niyo mga kababayan, itong klaseng alkalde na ito ang dapat pamarisan ng iba pang mga alkalde o yung mga kahit namumuno sa atin, no, na talagang bumababa sa oras ng mga ganitong may sakuna, na nakikita mo yung presensya nila hindi lamang during campaign period na nakikipagkamay, bumababa at pumapasok sa mga iskinita. So si Mayor Isko ang isa sa mga politiko na ang puso talaga ay nasa mamamayang Pilipino sa ating lungsod, especially no, talagang ramdam na ramdam mo yung kanyang pagmamalasakit sa lahat ng kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila, and also sa lahat ng mga dadako pa dito at dadaan sa ating lungsod. So itong kanyang ginagawa mga kababayan na malawakang declogging sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila ay talagang napakalaking bagay po para sa ating lahat, dahil tayo po yung unang-unang magbebenepisyo niyan, dahil nga po makakaiwas na po tayo ulit sa ganito kalalaking pagbaha. So imagine na lang mga kababayan kung ganito yung sitwasyon sa nakaraang administrasyon, no, paano na lamang po tayo, paano na lang ang lungsod ng Maynila, no. So napakalaki talaga ng changes sa muling pagbalik po ni Mayor Isko. So kasi kami ay may personal experience na kaya Mayor Isko sa kanyang unang termino bilang alkalde, kaya alam na namin kung paano gumalaw tong si Mayor Isko, no. Sasabihin ko na sa inyo, kapag kasama nyo si Mayor Isko, ako talagang pagoda kayo, no? Talagang hindi kayo, parang hindi kayo makakapagpahinga. Siguro yung kain nyo late na din, yung tulog nyo late na din kasi nga sobrang sipag niya. So sobrang ano niya, dedicated niya sa kanyang trabaho, at yung pwede nang gawin ngayon hindi niya na ipinagpapabukas pa para at least marami siyang accomplishment every day, no, at ganito kagaling si Mayor Isko, no. At maririnig nyo nga dito sa bibig mismo ng ating mga vendors na talagang iba yung kasalukuyang Maynila ngayon kumpara noon. So itong vendors natin sa Arangke kanina na nakasama sa interview kanina ni Mayor Isko sa kanyang pagbisita, ay sinabi nga 34 days, no. Imagine, 34 days na hindi ka makapaghanap buhay at ikaw ay may pinapaaral, nagbabayad ng upa, ng renta sa bahay, bills. Imagine niyo yun, mahigit 1 buwan na wala kang kita. So dito kay Mayor Isko, agad-agad yung aksyon. Dapat ganito talaga yung pamahalaang lungsod at ang gobyerno natin, no. Talagang dapat kapag may mga ganitong problema, ina-actionan agad at hindi na pinapatagal. Kasi mahirap mga kababayan, kung talagang ikaw ay nais mong tumulong sa iyong nasasakupan, gawin mo na yung the best mo. 'Di ba? Wag nang magpa-teka-teka. So itong ginawa ni Mayor Isko, good job. Talagang ramdam na ramdam natin yung kanyang pagmamahal, at yung gobyerno dito sa Maynila ay talagang ramdam mo na gising at nakikinig sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. So comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo itong ating reaction video at kung sang-ayon ba kayo sa aking mga pinagsasabi. Alam kong hindi lahat tayo ay sumasang-ayon, at open naman po tayo sa kritisismo, 'di ba? Basta healthy lang po yung conversation natin at walang magmumura, walang below the belt. So, welcome po lahat ng opinion ninyo mga kababayan, at i-comment nyo lang yan sa ibaba kung kayo po ay sumasang-ayon or hindi, at kung meron kayong mga suggestion, comment nyo lang po yan at ating tatalakayin yan sa susunod nating update. So muli maraming salamat mga kababayan, at mag-iingat po kayo palagi at keep safe po, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Manila, God first.